Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to nga guys, ay sasabihin ko na nga ang kaduktong ng nangyari dun sa kansalan. Total naman, ang dami na nagtatanong sa inyo. Hindi ko nga kasi kayo ma-update agad kasi konti-konti ng information na nakukuha ako dito. Alam niyo naman, hindi naman ako pwedeng gumawa lang ng kwento sa inyo. At mapapansin nyo nga guys, na ngayon ay sobrang busy ko na nga dahil inaasikaso ko ang mga bata. Alam niyo naman na kahit may kasambay kami, ako talaga ang nag-aalaga kay Ado at kay Afi. Kay Afi na aasahan ko yung biyenan ko kasi hindi pa naman niya naglilikot. Pero kay Ado, alam niyo naman yung sitwasyon niya. Kailangan natin siyang bantayang mabuti. Hindi ko na nga guys kinakayang mag-upload ng alas 12 ng tanghali sa ngayon muna. Kasi nga guys, ay pinagbabago kami ng routine. So kailangan namin iayos yung pinaka-routine ni Ado. So nasa adjustment part pa kami. So na ngayon nakikita niyo napakakalat ng kwarto. At sinabi nga sa akin nila mami na wag ko na daw linisin tong kwarto namin. Iasa ko na daw doon sa aming kasambahay at gawin ko na nga lang daw yung mga gawain ko para kila Ado kasi alam nyo ba guys, kahit may kasambahay nga kami, ako pa rin naglilinis dito. Although yung mga kalat-kalat dyan, ako nagtatabi. Yung ginagawa niya na lang guys, pagbalit ng bedsheet, tapos pagwales, paglampaso, yun na lang yung pinapagawa ko sa kanya. Pati yung paglilinis ng CR guys, ako naglilinis niyan dahil nga for me kasi talaga sobrang private ng room namin. Ganun akong tao. So yung CR namin, nandyan yung mga panty, mga underwear. So alam nyo na, hindi ako komportable na nakikita siya ng ibang tao. Pati yung pagpapaligo kila Ado, kay Afi, minsan tinutulungan ako ni Mami. Gusto niya akong tulungan, 'di ba? Pero mas gusto ko pa rin ako nagpapaligo kasi parang nagiging bonding ko na nga yun sa anak ko. At tingnan niyo naman si Afi ko, cute naman. Tingnan niyo yung damit niya, guys. Pang 9 months 'yan, pero parang pasikip na naman sa kanya. Ang mahabol siya sa laki ng kuya niya. At ito na nga ang balita, guys. Mga ilang araw nga, guys, ay hindi pa rin tumatawag yung pamilya ng babae dahil nga dun sa hinihingi namin. Tapos, itong isang araw, guys, tumawag sila at sabi nila, ang pinakahuli nila guys ay 1,000,000 kalahati. Dagdagan nyo ng 100,000. Diba ang hinihingi namin 1,000,000 kalahati at 200,000. So yung 100,000 guys ay tinatawad-tawad pa nila. So tinanong na nga ng aking tawag doon guys, biyanan na lalaki, bakit ba pinapaipit-ipit nyo pa? Bakit hindi pa tayo umuusad na pagkitain yung dalawang bata? 100,000 na lang naman yung kailangan. Alam nyo ba guys, ang sagot? 100,000 na lang pala ayaw niyo pa kaming pagbigyan. Bumalik din sa biyanan kong lalaki yung sinabi niya. At nung tuwing umaga kasi guys, pag umiinom ako kape, black coffee ako tapos umiinom sila siya, dun yung time na nag-uusap-usap yung buong pamilya. Ganyan, yun yung part na binibidyo ko minsan pag di pa nag-uumpisa yung chikahan. Pero nakikita nyo, yung mga nakaupo kami sa lamesa, warm up yun kasi nagchichikahan yung buong pamilya ng anong plano, ganyan nga. So, hindi ko na binibidyoan yun kasi masyadong private yung part na yun, guys. Kaya, yun, inaano ko na lang sa inyo, unti-unting chika na lang. At nung sinabi nga sa amin yun ng biyanan ko na lalaki, ay nagtawanan nga kaming lahat, guys. Kasi totoo naman talaga. At nag-uumpisa na nga rin ako magtanong kung bakit ayaw niyo pong pagbigyan, 100,000 na lang naman. Tapos, eto na nga guys, ang chika. Alam nyo ba guys, na meron lumapit sa biyanan ko na nagsabi guys, na meron ngang babae na naghahanap ng asawang lalaki. Yun nga guys, ay ang asawa ng hipag ko. Tumawag nga sila ng hipag ko para sabihin na isa sa kamag-anak ng asawa niya ay naghahanap ng mapapangasawa, yung babae daw. At dali-dali nga nilang sinend yung latrato nung babae. At sobrang ganda nga din guys. Sobrang ganda. Tapos, eto nga ang catch guys. Eto nga ang bagong babae na to guys, ay nagustuhan ng bayaw ko. Gusto niya daw yun. Kasi, ang catch dito sa babae na to guys, ay wala siyang tatay. Maganda siya guys, pero wala siyang tatay. Ibig sabihin guys, ay hindi kami pwedeng mag-expect sa kanya ng pamana galing sa magulang niya. Kung nasundan mo nga yung istorya na to, ang pinaka gusto kasing mangyari ng aking biyanan na babae, guys, ay magkaroon nga ng pabaon or pamana doon sa babae. Pero itong babae na to, guys, nagustuhan ng buong pamilya namin yung fact
na wala siyang magulang at laki sa hirap guys, anak mahirap daw. So gustong-gusto ng biyanan ko at nung bayaw ko na anak mahirap din kasi katulad naming lahat, ako daw guys, anak mahirap din daw ako. So parehas nila Adi, may anak mahirap lang din sila. So pare-parehas kaming alam ang value ng pera, alam kung paano nga makisama guys. Saka ang gusto din nila, alam kung paano magtrabaho, kumita ng pera. Alam niyo yun guys, katulad namin ni Aditya na alam niyo yun, kayod na kayod kasi walang aasahang mana, ganun. Katulad ni sila Adu, kaya ang desisyon namin dyan, hindi namin sasabihin sa kanila na meron kaming mga naipon na ginto or meron silang lupain or bahay na mamanahin. Actually, wala naman silang ganun karaming mamanahin guys sa amin ni Adi. Still, nagtatrabaho pa kami ni Adi sa lahat ng kumbaga pinagtatrabaho namin ni Adi yung lahat ng asset na meron kami ngayon. Pero hindi para malaman nila Ado na may ganun. Kaya pagpapalaki namin sila Ado guys, hindi namin sasabihin na may ginto na nakaipon, ganyan. Kailangan sa isip nila, kayod na kayod sila. Kailangan sa isip nila na wala silang aasahang pera sa amin ni Aditya. Kasi katulad namin guys ni Aditya, lumalaki kami thinking na wala kaming aasahang mana. Thinking na kailangan namin mag-aral ng mabuti, kailangan namin magtrabaho ng mabuti, kailangan namin mag-aim para pagtrabahuhan kung ano man yung gusto namin. Kaya alam namin kung paano gumastos ng pera. At kitang-kita naman ng biyanan ko yun guys, na kahit hindi ko kailangan magtrabaho, ako ay kayod na kayod. At the same time guys, parehas kami ni Adi na alam niyo yun, dahil wala kaming aasahang mana, parehas kaming responsable na tulungan yung pamilya. Kaya gustong-gusto nila yung background ng babae kahit na walang ibibigay na pera. Kaya nga guys, nung tinanong yung kuya, anong gusto mo? Itutuloy ba natin tong babae na alam niyo magbibigay ng 1,000,000 kalahati at 100,000? Or itong babae na walang ibibigay pero katulad natin na galing sa hirap? At ang sabi nga ng kuya guys, ay gusto niya itong babaeng galing sa hirap. Kasi katulad ko nga din guys, ay okay naging pagsasama namin nila. Adi, sabi nga nila mami, ano daw parang hindi ako maarte guys. Kayo lang naman sasabi maarte ako pero sa totoong buhay, galing ko kaya guys makasama. So ayun nga guys yung nagustuhan nila. So kahapon nga, tinatanong siya, yun daw yung gusto niya. Kaya hindi na pinursu yung babae na may 1,000,000 kalahati at 100,000. Hirap sabihin guys. Pero guys, napag-isip-isipan naming lahat kasi nag-uusap lahat kasi kami guys pagka umiinom ng kape ng tsa sa umaga, nagbibigay ng opinion namin. At nabanggit ko nga kung itong babae na nagtatrabaho kasi yun guys, IT din, katulad niya engineer din. Kaya lang guys, sabi ko nga baka nag-uumpisa pa lang siya sa career, gusto niya pang tumulong sa pamilya niya, baka hindi pa niya gustong mag-asawa. Yung bayaw ko guys ay kailangan niya na mag-asawa kasi matanda na siya guys, nasa na ata 33 na siya. Kaya kailangan niya nang mag-asawa at mag-anak. Kung yung babae na to na galing sa hirap, kakaumpisa niya lang magtrabaho guys, kakaumpisa lang kasi magtrabaho, nagbibuild pa ng career, sigurado katulad namin nila Adi, gusto niya pang tumulong sa pamilya niya. Kaya hindi mo mapipilit mag-asawa agad. At the same time, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag career woman din siya katulad ko. Hindi naman katulad namin ni Adi na nagmamahalan kami na kaya kong isurrender yung career ko para sa kanya. Syempre itong babae, wala pa naman silang pagmamahal. Saka kung ako sa kanya, hindi ko din i-surrender yung career ko, nakakaumpisa ko lang na pinagtrabahuhan ko, naginapang ng nanay ko para lang makapagtapos ako, tapos mag-aasawa lang ako. So hindi ganun guys. So baka hindi siya pumayag, tsaka baka hindi lang siya maging masaya. Kasi nga, tsaka sinabi ko sa biyanan ko na kung nandoon siya sa city, expect mo na yung kuya ni Adi nasa city na siya palagi, hindi na siya dito kasama mo. Alam mo naman, lagi kami umuwi ng Pilipinas. Wala ka nang kasama, wala ka nang mauutusan. Kaya ayun guys, mababalik nga tayo dun sa babae na willing magbigay ng 1,000,000 kalahati at 100,000. So abangan nyo guys kasi itong Friday tsaka sila magkikita. Sobrang daming etchos pagka pinagkakasundo. Talagang dumadaan sila guys sa mga personal na usapan, mga personal na detalye about sa babae, about sa pamilya ng babae. Kasi nga based doon sa mga experiences, ganun guys, sa klase ng pamilya, malalaman mo kung anong klaseng ugali meron yung babae na yon. Pero ngayon nga guys ay ito, mukhang ipupush yung babae na ayun, kasi guru siya, 'di ba? Guru siya
At sigurado, pwede siyang lumipat dito sa aming probinsya para maghanap ng trabaho. Hindi katulad ng isa, nakakapasok lang niya dun sa trabaho niya sa city. Tapos pag-aasawahin, hindi uubra guys. Kasi kailangan nga ni mami ng makakasama dito sa bahay. Napakalaki ng bahay namin guys. Tapos imagine nyo, dalawa lang sila ng matanda na yung asawa niya guys, diba? So parang nakakalungkot naman. So baka may magko-comment naman guys na gusto pala ng kuya niya yun eh. Ba't hindi niyo pinayagan? Guys, gusto lang. Yung parang between dun sa dalawa, parang kinonsider niya lang. Pero hindi pa naman yung mahal na mahal niya guys. Huwag kayong urat dyan. Nakita niya lang sa larawan guys. So ayun nga guys. Tapos itong buong araw ko guys, puro trabaho. Tapos ayan nga, ay yung tanghali na, alas 12. Patapos na ako magluto na pagkain namin ni Adi. Tsaka kumain. Tapos matutulog na naman kami ni Adu. Ganun gawain namin ngayon guys. Ayun pagkain ko, may itlog, may wheat bread, meron akong papaya, meron akong quinoa. Alam nyo naman guys, quinoa at brown rice. Hindi na ako nagwa-white rice. Tapos yung itong niluto kong chicken na pan-fried lang. Cottage cheese. Tapos mangga. Ayan guys, yung background ko puro iyak ng bata. Ang kulit nyo kasi.